mga kababayan. At ang pagkalingang ito ay tinataas natin sa mga pakikibaka natin para sa ating karapatan. Dapat tuyaan. At dahil dyan, we wish you all the best for the coming 6 more years to come ba? Kasi 6 years, no? 6 more years. Ako, pangit yung 666. Wag yun. Another 50 years for Kuya Po. Pero sa 50 years na yun, dapat nasa Pilipinas na tayo. Okay. Kaya sige, 6 years more to go. Okay? Maraming salamat po. Congratulations. Tuloy-tuloy na. Huwag na po natin patagalin para makapag-merienda na tayo. Ayan. Gutom na tayo. Ayan. Tawagin ko na po ang ating chairperson, Evelyn Domingo, for the business matter. Sabi, nasan ka na? Ako na. Okay. Gutom na. So, nasa part 2 na tayo ang business matter na. No? Pwede pang magtabi-tabi muna ang mga members ng Kuya Po. Magtabi-tabi na tayo. Tabi-tabi na lahat ng mga... Hindi, sige lang. Hello. Nakatabi na po kami. Tama ba? Diba dapat mga members ang nandito? O, dito muna tayo mga kaibigan. Tinatawagan ko yung mga officers, pumunta sa harap. Mga officers, O, officers. chairperson, secretary, treasurer, Sino po yung mga business members? manager, PRO, punta na kayo dito sa harap. Kailangan para makaupo yung mga umalis dito sa loob. Sige po. Members. Asan na sila? Asan na? Wala na ata officer. Mga officer, auditor. Saan na yung mga officer? Asan na? Secretary, treasurer, auditor, business manager, PRO. Wala si Pat. Ay, paumanhin po namin na ang vice president po ng Kuya po hindi lang nalabas. Ang sa informasyon na binigay sa akin ni Bilene, aalis kasi ang amo. Baka nag-iipake para paalisin niyo muna yung amo. Treasurer din, may pa-dinner daw. Kaya hindi makakarating. Kanina nakita ko din yung business manager, nasaan na siya. Si Josephine Gilaran. Lumabas na? Mag-CR? Ito po yung mga naganap po sa loob ng 2 taon, 2008 hanggang ngayon sa kasalukuyan, 2010. May mga kopya naman kayo, no? So, babasahin ko yung nangyari sa atin sa loob ng 2 taon. Ito po pinagtibay ng mga EXICOM, Executive Committee. Kung matatandaan po natin, ngayong hapon, ang ating tema sa nakaraang pangalawang pangkalahatang Assembleya noong July 2008, patatagin ang kasapian para sa adhikaing isulong ang karapatan, kagalingan at kabuhayan ng mga migrante, pamilya at inang-bayan na siyang gumabay at nagtakda ng ating pagkilos sa loob ng 2 taon. Balikan po natin ang mga naganap sa ating organisasyon mula July 2008 hanggang July 2010 sa ngayon nga, kasalukuyan nga. Malaking tagumpay sa atin na sa kabila ng mabilis na pagbabago sa kasapian ng ating organisasyon, narito pa rin ito at natipon natin at namintina ang bilang sa sobrang 40 na kababayan natin dito sa ating organisasyon. Bahagi ito ng layunin natin na palawakin ang ating kasapian at patatagin ang ating organization.
Sa iba't ibang programa ng ating organisasyon, malaki ang naihakbang sulong ito kung ating susuriing mabuti. Sa cultural and organizing po, naging masigasig ang ating mga kasapi sa pag-recruit sa ating mga kababayan mula sa Coyapo. Patunay na lagpasan natin ang 22 members na bilang na na-recruit noong nakaraang taon ng 2006 to 2008. Dahil nakapag-recruit tayo ng 38 sa loob ng 2 taon mula 2008 to 2010 na ang may pinakamalaking bilang ay nagmula sa Barangay Kalangkuasan Sur. Tuwa kayo Naging tuloy-tuloy ang mga activities ng Coyapo OFW Association sa loob ng 2 taon. Ang taon ng anibersaryo nito, yun nga, di ba, ginaganap natin yung every year na anniversary. Meron sa Ripples Bay, meron sa, Coyapo Day Celebration, na nagkaroon tayo ng slogan making contest na sa unang taon ay nakakuha ang Education and Campaign Committee ng first prize. First place pala. At sumunod na taon ay nakuha ng Cultural and Organizing naman na ang Education and Campaign ay pinamumunuan ni Nora Abigon. Sila yung nanguna nun. At saka yung pangalawa na, yung second year naman, ang pinamunuan naman ni Francis Galupe. Wala siya. O yung mga ano yun, cultural and organizing. Kayo kasama nung Mother's Day celebration taong 2008 na nagkaroon tayo ng pagpupugay sa migranteng ina sa forum at noong May 2009 ay nasa Ripples Bay tayo para ipagdiwang ito. Isa na sa mga ginawa natin noon ay ang paglalaro ng volleyball. Bumili tayo ng bola, net. Yung nga lang, 2 beses lang tayo nakapag-lusad ng paglalaro. Baka pag-practice lang tayo, practice lang yun. Wala lang. Pagkatapos na sumakit ang mga kamay, umayaw na. Pang-apat, regular nating monthly meeting at birthday celebration. Siyempre, yung pinakahuliasan si Belen Mangawang. Siya yung last na nag-birthday sa forum. Pero marami pa susunod. Iniimbitahan po namin daw in behalf sa mga magbe-birthday sa July 18 next week. May handaan na naman kami sa forum. Lahat kayo ay imbitado. Siyempre, yung ating paring Christmas party. Sa atin naman natin pinag-iimbang yun. Maliban sa mga sariling aktibidad, may mga partisipasyon din tayo sa mga aktibidad ng ibang kaibigang organisasyon. Lalong-lalo na ang Friends of Beacon House, tsaka Filipino Friends, dahil nasa ilalim ng UNIFIL. Siyempre kasi madalas na sila kasama natin. Ang FMWU, yan. Hindi ko na babanggitin lahat ha. Kasi sila kasi yung madalas na nakakasama natin. Talaga naman. Sister nga daw eh. Partner in crimes daw. Parole making contest ng Filipino Press na 2 beses natin nakuha ang pangalawang lugar. Parati na lang tayo second place. Kailan pa tayo magiging first place? Magsi-champion. Oy, gising tayo, kuya po. Kailangan natin makuha. Sa December daw. Tuklas talino ng ACPIL kung saan nagkaroon tayo ng participant sa pamamagitan ni Arnie Sacramento sa declamation.